Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, maraming salamat po. Payapa naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsumpa. Salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas sa amin araw-araw. Laganap pa ng kaguluhan, mga kalamidad, mga salot at karamdaman. Maraming mga taong nakapapahamak araw-araw. Salamat, Ama. Hindi mo kami itinulot na madamay sa maraming kapahamakang ito. Narito kami, nakaharap kami sa iyo. May buhay at may lakas. Higit sa lahat, matatag na nakapagpapatuloy. Dahil sa aming pananampalataya na patuloy mong ibinibiyaya sa amin na lalong tumitibay, lalong tumatatag dahil sa mga karanasan na patuloy mong ibinibigay sa amin. O Diyos, napakabuti mo. Wala kaming maitutumba sa lahat ng kabutihan. Maliban na lamang, patuloy naming tuparin ang napakahalagang pananagutan po namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Kahit pag-uusig ang aming sagupain, kahit bansa at panganib sa aming buhay, hindi namin ititigil ang mga pagsamba sapagkat sa pagsamba, dito ka namin nasusumpungan, dito mo kami pinalalakas, dito mo kami inaaliw, dito mo kami binibigyan ng pag-asa. O Diyos, pagingdapatin mo kaming lahat. Patawarin mo na kami sa aming mga sala. Tanggapin mo pong aming mga pagsamba. Maawa ka po. Ang aming mga pagpupuri, magdulot sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Yesus, maawa ka po. Tanggapin mo yung mga hinirang. Salamat ng marami sa iyo. Dahil sa iyong pagkukup, sa iyong pag-alalay sa amin, sa araw-araw ng paglalakbay namin sa daigdig. Ikaw ang lagi namin kasama. Lagi mo kaming ipinamamagitan sa Ama. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Tanggapin mo po kaming lahat at maawa ka po. Lahat ng mga lingkod mong naririto na sumasamba. Tanggapin namin ang biyayang espiritual na kailangan ng aming mga kaluluwa. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. At sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, tulungan mo pong lalo kaming sumampalataya at ibuhay namin araw-araw ang iyong mga salita, mga aral na itinuro pa ng iyong sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Patuloy na magsilbing tanglaw at gabay namin upang kami makarating sa piling.
Magalang po namin hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mahal na kapatid, hindi po natin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ng itinuro sa atin ng Biblia. Tayo po, mga tunay na kaanin sa Iglesia ni Cristo. Tayo ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Tayo po ang mga tinawag at tinirang niya na pinaglalaanan niya ng kanyang mga pangako at kailanman ay hindi niya malilimot. Subalit, sino po hinirang ng Diyos at tiyak na hindi niya malilimutan? At lubos na makaaasa na tatanggapin ang kanyang pangako. Sa Ebreo sa SG sa 12, ang sabi ng Biblia, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Sila po kung gayon ng mga kapatid na pirmis ang kasiglahan sa mga paglilingkod sa Diyos. Patuloy sa mga paglilingkod. Sa pagtulong sa mga hinirang ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi ito malilimutan ng Diyos. Ang lahat ng inyong mga ginawa. Ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Ang sabi ng Biblia, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasam. Kaya huwag magbabago ang ating sikasing at alam sa paglilingkod sa Diyos. Huwag po tayo papaya na magbago ito. Huwag natin itong iiwan o tatalikuran hanggang wakas. Huwag tayong manlalamig. Huwag natin ititigil ang paggawa ng mabuti. Ang pagtulong sa mga kapwa hinirang natin. Paano po ang mga pagsubok at kapigatian? Ang sabi ng Biblia, tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako. Sa makatwid, napakahalaga po na maging matiisin tayo. Katulad ng itinuro sa atin sa nagdaang pagsamba. Mahalagang aspeto ito ng ating pagka-Iglesia ni Cristo. Dapat tayong maging matiisin at ganap na manalig tayo at magtiwala sa Diyos. Sa gayon ay tiyak na tanggapin natin ang mga ipinangako niya. Kahit pa dumating sa buhay natin ang mabigat na pagsubok. Tulad po, ating nararanasan. Mahigpit na pagsubok. Sabi nga ng iba'y babagsik na pagsubok, pag-uusig. Hindi natin sukat akalaing mangyayari sa atin. Pero sa kabila po ng yan, sampalatayanan po natin ang pangako ng Diyos na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, ay diringgin niya at sasagot. Pero sinong lingkod ng Diyos ang sasagutin at nililigtas ng Diyos kapag tumawag sa Kanya? Sa awit 91:14 hanggang 15, ang sabi ng Diyos, ililigtas po at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Napakapalad ng lingkod ng Diyos na matutupad sa Kanya ang pangako ito. Pagka tumawag at nanalangin sa Diyos, sabi na sasagutin ko siya. Paano sasagutin ng Diyos? Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Paano ka mapapama? Paano ka madadamay sa mga nangyayari? Ba't ibang katuluhan sa mundo? Mga kalamitan, mga kasakunaan, mga salot,
mga karamdamang kumakalat, ay hindi ka maaano. Bakit? Ang Diyos, ang nakabansay sa iyo. Nasa ilalim ka ng pangangalaga ng makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos ini, ililigtas ko at iingatan sino ang umiibig at kumikilala sa akin. Hindi sapat na hinirang lang tayo. Hindi po sapat na iglesia ni Kristo tayo. Sinong iglesia ni Kristo? Sinong lingkod ng Diyos? Ang ililigtas at iingatan ng Diyos. Ang umiibig at kumikilala sa Diyos. Ang tanong, umiibig pa tayo sa Diyos? Kumikilala pa tayo sa Diyos? Madaling sabihin yun eh. Lalo na kung ikaw ay kaanim na sa iglesia ni Kristo. Sinong magsasabing hindi ka umiibig? Sinong magsasabing hindi ka kumikilala sa Diyos? Pero ang Diyos ang nakakaalam. Sa Biblia, paano ba makikilala ang tunay na umiibig sa Diyos? Sa unang Juan 5:3, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Yung pagkilala sa Diyos, kumikilala ka sa Diyos, sinasabi mo, ano ang tunay na pagkilala sa Diyos? Sa unang Juan 2:3, sinasabi, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Napansin ba niyo, mga kapatid? Pareho lang. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos, ang tunay na pagkilala sa Diyos, iisa ang sagot ng Biblia sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Kaya ang tanong, sinusunod ba natin ang lahat ng mga kautusan ng Diyos? Sinasabi mo kumikilala ka sa Diyos. Sinasabi mo umiibig ka sa Diyos. Sinutupad mo ba ang utos ng Diyos? Bakit meron kang bisyo? Bakit ang hanap buhay mo ay tiwali? Bakit ka nasasangkot sa katiwalian? Sa korupsyon? Ba't ka nang dadaya? Ba't ka nang aapi ng kap? Ba't ka nang gigipit ng kap? Mahalaga po sa buhay natin. Sinusunod natin ang aral ng Diyos. Ang saligan ng ating buhay at pamumuhay ay ang mga aral ng Diyos. Wala tayong inililihim na mga paglabag o pagsalaksa. Walang nakatagong bisyo, paglalasing, pakikiapin, pagsusugal, tiwaling hanap buhay, etc. Bakit namin ito sinasabi, mga kapatid? Ano po ba ang katangian ng mga tunay na umiibig sa Diyos? Sa 97 Gs, ang sabi ng Biblia, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan. Kaya ang tunay na umiibig sa Diyos ay walang bisyo. Walang masamang hanap buhay. Walang masamang gawa. Hindi nakikiayon at sumasama sa mga taong masama. Sabihin ko, kapatid, wala naman perfecto. Opo, alam ng Diyos yun. Likas sa tao na tayo nagkakamali, nagkukulang. Pero ang ano gusto ng Diyos na makita sa atin, yung pagsisikap na masunod ang kanyang mga kautusan. Kasi, kung ang makikita ng Diyos sa atin, isalip, na sumarin, sundin kanyang mga utos, paglaba, sinusuway mo ang mga aral niya, wala pagsisikap. Lalo na kung tahas ang ginagawa mo, yung ayaw ng Diyos. Magagalit ang Diyos. Paano tutuparin ng Diyos ang pangako niya? Masakit. Kung doon sa sandali na nangangailangan ka na dahil sa nagipit ka, maaaring nadamay ka sa kalamidad o sa kabuluhan o anumang trahedya sa buhay na ito. Tatawag ka sa Diyos para ikaw ay tulungan. Paano ka sasagutin ng Diyos? Kaya, mga kapatid, mabuhay tayo na ang ating prinsipyo, ang mga salita ng Diyos, ang laging nakapag-ahangin sa buhay natin. Ano man ang ginagawa, ano man ang panukala ng mga magulang, ano man ang mga pangarap ng mga anak, mga plano nila sa buhay, bawat gagawin ay isinasangguni muna sa Diyos.
Itinatanong muna sa sarili, hindi ko ba malalabag ang aral? Tinitingnan niya muna. Bakit? Kasi ang gusto niya matupad sa buhay niya, pangako niya. Pagka siya tumawag sa Diyos, sasagutin talaga siya. Kaya para mangyari yun, lagi niyang isinasaalang-alang kalooban. Mga kapatid, napakapalad natin. Pagka tayo ay kabilang doon sa mga lingkod ng Diyos, na walang problema pagka dumating ang mga suliranin, ang mga panganib sa buhay sapagkat ang Diyos ay laging nakasubayban. Hindi po namin sinasabing wala ng problema sa buhay. Ang ibig lamang namin sabihin, wala ng problema. Kasi ang Diyos laging sagot sa anumang pangangailangan mo. Paano ka magkakaproblema? Dumating man ang problema, ang Diyos ang nandyan. Para ikaw ay tulungan. Sasabihin sa iyo kung anong dapat ikaw. Di po ba? Paala. Karanasan natin ito, mga kapatid, lalo na sa panahon ito. Sino ba makapagsasabi sa atin? Hanggang ngayon, narito pa tayo. Sa dami ng pinagdaanan natin, mga kagipitan, mga kalumpayan, tunga ng ating paninindigan sa katwiran, yung pag-uusig at pagigipit sa atin, patuloy na natutupad. Pero hindi natin inalintana. Nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin pinabayaan. Sinikap natin mabuhay sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Sino sa inyo pinabayaan ng Diyos? Mga kapatid. Pinabayaan tayo ng Diyos. Wala na tayo ngayon dito. Pero ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Hindi siya marunong magtalusira sa kanyang mga binitiwang salita para sa ating kapakanan. Totoo yan sa mga lingkod ng Diyos. Na totoo rin sa pagharap sa Diyos. Ano ibig sabihin? Ginagawa nila yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos. Kaya natutupad sa kanila yung pangako niya. Ano pananalig at paninindigan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. Kung nakararanas man tayo ng mga paghihirap ng kalooban dahil sa mga pagsubok at pag-uusig. Sa Roma 8:22 hanggang 23, sabi ni Apostol Pablo, pati tayo ng mga tumanggap ng mga unang bunga ng Espiritu. Naghihirap din ang ating mga kalooban. At dumaraing habang hinihintay ang ganap na pagkukup sa atin bilang mga anak. Ano pong ibig sabihin? Dumaraing at naghihirap man ang ating mga kalooban ngayon. Subalit masaka nating hinihintay ang dakilang araw ng pagkukup ng Diyos sa atin upang manirahang kasama niya sa bayang banal. Doon nakatuon ang ating paningin at pag-asa. Ang kalwalhati ang ipagkakaloob ng Diyos para sa atin na nanatiling tapat sa pagsunod sa Kanya hanggang bukas. Kayo mga kapatid, pagka kayo nalulungkot, pagka kayo nangihina, kanino kayo humuhugot ng lakas? Kanino ninyo itinutuon ang inyong paningin at pag-asa? Saan nakabaling ang inyong pananalig? Sabi nga sa ating napakapalad natin. Sa atin, nakatuon ang mga pangako ng Diyos. Marami na tayong karanasan. Narasap na natin ang kabutihan ng Diyos dahil tinupad niya ang kanyang pangako. Yun ang panghawakan nating matibay. Ano man ang mangyari. Nalikas po sa tao na manghina bilang mga tao. Anong dapat gawin ng mga tagawakas ng lupa? Tayo, mga tagawakas ng lupa, kapag dumating sa atin ang mga panghihina, ano ang dapat nating gawin?
Awit 61:1-3. Tumawag tayo sa Diyos at manalangin. Katulad ng lingkod ng Diyos, sabihin natin sa Kanya, sa ating Ama, dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa mga wakas ng lupay, tatawag ako sa iyo. Pagka ng lupaypay ang aking puso, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan. Mga kapatid, hindi ba bawat panalangin natin, lalo sa mga panahong ito, ng ating paninindigan sa katwiran, hindi tayo binigo ng Diyos, lalo na pagka tayo nasa mga pagsamba na tulad ngayon. Pagka tayo tumatawag at nananalangin sa Diyos, hindi lamang pinakikinggan niya ang ating mga salita. Tinutugon niya ang hinihiling ng ating mga puso. Sapagkat pangako niya. Kaya yun ang ating ginagawa. Maya't maya nananalangin tayo sa Diyos. Lagi nating inihabilin sa Kanya ang ating buhay. Hindi lamang sa panahon tayo mo ay mayroong problema. Pagka tayo nahihirapan, pagka tayo may kailangan sa Ama, nilalapit natin sa Kanya lahat ng ating mga palakid sa buhay. Para mapanalanginin. Ganyan ang maraming mga kapatid na katulad po ninyo. Kaya nakatatagal tayo hanggang ngayon. Higit sa lahat, ano ang takbuhan ng mga lingkod ng Diyos upang doon manganlong at manalangin sa Kanya. Awit 61:4. Sabi ng lingkod ng Diyos, hayaan niyo akong tumira sa inyong templo magpakailanman. At ingatan niyo ako tulad ng manok na nag-iingat ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang pagsamba, katulad ng ating sinasagawa ngayon, itong pagsambang ito, ang nagsisilbing kuta ng mga tao ng Diyos kapag sila'y nangihina at naguguluhan. Sa pagsamba doon sila tumatawag at nananagoy sa Diyos upang maibsan ng bigat ng dalahin sa buhay. Mali ang ginagawa ng iba kasi sila'y nabibigatan sa buhay. Itinitigil muna magsamba. Pagka sila'y nangihina, iniiwan nila pagsamba. Bakit natin iniiwan ang pagsamba? Samantalang ang Diyos naghihintay sa atin sa panahon ng ating pagsamba. Sa pagsamba, ang Diyos hindi lang nakamasid sa atin, kundi kinukupkup niya ang bawat isa na nasasabi na makapiling siya. Kaya ang mga tunay na Iglesia ni Cristo na tapat sa Diyos, na hindi niya pababayaan, mga Iglesia ni Cristo umiibig at kumikilala sa Kanya. Kailanman ay hindi nila pababayaan ang pagsamba. Sa pagsamba sila naaliw. Sa pagsamba sila lumalakas. Kaya sa pagsamba, lagi nilang ibinibigay ang kanilang buhay. Nakatalagang lubos ang kanilang puso, isip at kaluluwa para maihandog sa Diyos ang isang pagsamba para sa kanyang kalwalatian. Pagkatapos, ang Diyos naman, pagka narinig ang taghoy ng ating mga panalangin, agad siya tumutubod sa ating pangangailangan. Narito tayo sa pagsamba ngayon, mga kapatid. Nasa inyo ang pagkakataon upang dumulog sa Diyos. Tumawag na po kayo sa ating amang naghihintay kanina pa para tayo ay lingap.
Sabihin na ninyo sa kanya ang paghihirap ng inyong kalooban. Ilabas ninyo ang laman ng inyong dibdib, ang nagpapahirap at nagpapabigat ng inyong kalooban. Ano pong dapat nating ipagmakaawang hilingin sa Diyos ngayon? Ang aking babasahin ay isang panalangin. Kaya ipalagay niyo kayo mismo ang nagsasalita at nananalangin sa Diyos dito mula sa kaibuturan ng inyong puso. Hindi ko na ipaliliwanag. Pagkatapos kong basahin, tuloy na tayo sa ating panalangin. Ano dapat nating ipagmakaawang hilingin sa Diyos ngayon? Sa awit 71 at 5. Sabihin natin sa Ama, malugod ka, O Diyos, na iligtas ako. O Panginoon, magmadali kang ako'y tulungan mo. Ngunit ako'y dukha at nangangailangan. Magmadali ka sa akin, O Diyos. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magtagal. Lumapit ka sana agad. O Diyos, sana'y lumapit ka. Huwag mo akong paghintayin, Panginoon. Sana'y mahabag ka. Tumayo kayo, mga kapatid. Ama namin Diyos. Narito na kami, mga anak. Kanina pa'y nangangayupapa ang aming mga puso. Salamat ng marami sa iyo. Dahil po sa liwanag ng iyong mga salita, napakapalan namin mga hinirang mo sa mga huling araw. Natutupad sa amin ang iyong mga pangako. Minsan pa'y sinariwa mo sa amin kung gaano kami kapanan. Tinatamasa namin ang iyong kabutihan araw-araw. Marami mang pagsubok. Bat-bat man ang kanumpayan ng aming buhay. Mula nang kami manindigan sa katwiran at itinakwil ng maraming mga kapatid na hindi nakaunawa ng aming ginawa. Ngunit Ama, ikaw ang Diyos namin. Ang Diyos namin hindi nagtakwil sa amin. Dinampot mo kami. Ikaw ang kumukup sa amin. Nang kami ay tumawag sa iyo. Tinagot mo, tinugon ang aming mga daig. Iningatan mo kami araw-araw. Sa gitna ng mga pagdurusa sa buhay, bunga ng mga pagsubok at pag-uusig, ikaw ang aming naging kaniwan. Ikaw ang aming naging lakas. Pinangunahan mo ang aming mga puso. Hanggang ngayon nagpapatuloy kami sa lingkod sa iyo. Nagpapahalaga sa ganitong mga pagsamba. Hindi namin manilimot kung gaano kahalaga sa buhay namin ang pagsamba. Ang pagsamba. Biyaya mo sa buhay namin. Dahil dito ka namin nasusupukan. Dito mo kami nililingap. Dito mo kami niyayakap. Payapa at panatag kami. Kahit saglit. Ama, huwag mo nga alisin sa amin ang biyayang ito. Ano man ang mangyari pa sa aming buhay, huwag mo kaming itatakwil. Huwag kami nagkukulang at nagkakasala. Lagi kang magpahinoon sa amin. Bigyan mo kami lagi ng pagkakataon at patawarin ang iyong mga lingkod. Patuloy kaming bigyan ng lakas
Lagi naming magawa ang pagbabagong buhay. Lagi kaming maging masunurin sa iyo upang laging matupad sa buhay namin ang iyong mga pangako. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong pagkukup sa amin. Hindi mo binigo ang aming mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-alalay. Purihin ka, Panginoong Yesus. Kawabagan mo kami sa dako paroon ng aming pamumuhay. Patuloy mo kaming patnubayan. Patuloy mo kaming pagunahan. Walang sino man sa amin ang maiwan sa daan ng paglalakbay at maagaw ng maling pananampalataya. Matatag kaming magpatuloy sa iyong banal na salita. Maghawa kaming matatag sa mga aral na itinuro ng Diyos. Maawa ka sa mga anak mong may sakit. Kulitain mo sila ngayon. Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Saan man sila naroon, dalawin mo sila. Pagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Lalo na sa kapatid natin. Mga nagtatago pa hanggang ngayon. Saan man sila naroon, ingatan mo rin. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat ng mga nasa kulungan. Dumating na po sana ang araw ng kanilang paglay. Makapiling na po nilang muli kani-kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mong aming mga panalangin. Muli mong binaspasan kaming magkakapatid. Sa dako pa roon ang aming mga paglalangin. Ikaw pa rin po ang aming patuloy na magiging kasama at patuloy. Laging magiging kanlungan namin. Matibay na muog at sanggala sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.